Good morning guys, we are back again dito sa aking channel. So for today's video, pakita ko sa inyo yung ating ginawang fabrication ng sliding door. And then I had a question rather. Is it advisable po ba na gamiting sliding door ang 798 series? So in this video, share ko sa inyo yung views ko dyan. Bali, kung bago muna tayo mag-proceed, please do subscribe. Then pa-like and share na rin po nito ang aking video. So let's get back sa ating katanungan kung advisable po ba na gawing sliding door ang 798 series. So for my own observation, I find it not advisable or not recommendable. I would say mas mainam pa yung traditional. So depende na po yan sa pamamaraan or procedure niyo po kung paano po i-fabricate ang inyong sliding door. Dahil nga po yung 798 series medyo manipis po siya, and then maliit po yung kanyang mga interlocker at saka lock style. This is ito po yung 798 na interlocker. Ayan. And then the lock style as well is medyo nipis rin. This one is the lock style. Maliit rather. So for me, I don't recommend 798 series for sliding door. So mas mainam pa rin po sa akin na gumamit ng traditional. Siguro kung may budget siguro, it would be better kung 798, pero same lang po yung magiging functionality for me. Dahil nga po makalog din naman yung 900 series in my own observation. So this is my traditional or yung nakasanayan nating pamamaraan sa pag-fabricate ng sliding door. So yung gulong talaga is yung nakasalalay sa ating mga sliding door. If it is properly installed or fabricate, masisiguro natin na smooth po yung magiging sliding ng ating mga sliding door. So ito po yung naging option natin. Bali ito yung sa bandang interlocker. Bali tinabas natin dito, and then we bend it like this one, nang sa gayon ma-hold po niya yung ating bottom rail. And then yung ating ginamit na gulong is just a single na steel roller, and then binend po natin yung part na yan. Kung napapansin niyo po sa ilalim na bahagi, that would make the wheel hindi na po siya gagalaw. So if may mga movement man, so hindi ganun kagalaw as compare sa idiretso mo lang yung gulong, ipasok mo lang diretso sa bottom rail na wala ka nang ginawang pag-a-adjust or pagbe-bend. So most likely magalaw po yung mga sliding door. And then sa lock style naman, ganito rin po yung ating naging option. Balik kinaltasan natin yung lock style at saka pinasok natin yung bottom rail. So same process po ito sa 798 series and 900 series as well. Ayan, so in this way masisiguro natin na hindi po mabubuwal or makakalas yung bottom rail, unlike sa nakatumbok lang siya or naka-butt joint lang kumbaga, and then we put some screw. So malaki po yung chance na madiskaril po yung ating mga bottom rail sa kanyang interlocker at saka lock style. So in that way, or sa ganitong pamamaraan, masisiguro natin na smooth po yung ating magiging sliding door. At the same time, iwas po tayo sa mga aberya. Mga possible na scenario dyan is malalaglag yung glass, and then yung gulong rather malalaglag sa kanyang track, and then chances are mababasag yung mga glass natin or yung mga frame, mabibend. So sa ganitong pamamaraan, may iwasan natin yung mga circumstances na sinasabi ko po. At the same time, masatisfy natin yung expectation ng ating mga customer. Ito po yung if this kumbaga kung tight po yung budget ng customer, but kung meron namang budget, I would recommend 900 series. Medyo malaki nga po siya, and then we can assure na hindi po siya tatalon dahil nga po mataas po yung sill, at then
nakapasok po siya sa may groove kumbaga. So there's no way na tatalon po yung ating mga sliding door. Yan kung may budget po kayo. Pero kung tight po yung budget niyo, okay na po itong ating traditional na sliding door. And then all you have to make sure is yung pagkakaposisyon ng ating mga gulong. So that's it guys. Yan na muna yung ating video ngayon. Hope you like it and then may nakuha kayong konting idea related nga po dito sa ating ginawang fabrication ng sliding door. And then sa susunod na video nga pala, explain ko rin sa inyo yung ating gagawing sliding screen door para po dito sa ating sliding door na glass panel. So that's it for now. Have a good day everyone, and then please do subscribe for more tutorial videos. Bye bye.